Una sa lahat, masdan ng rider na ito at ang isang lalaking nasa sidewalk. Nang umusad ang mga sasakyan, biglang pinagbabaril ang rider. Pero rumesbak ang binaril na rider at namalilin. Ang kinahantungan ng engkwentrong yan, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC, kinumpirmang nakaalis na nga ng Pilipinas si Alice Go. Noong nakaraang buwan pa umalis ang sinibak na alkalde at ngayon nasa Indonesia raw. Barko ng Pilipinas binangga umano ng China malapit sa Escoda Shoal. Pero ang China, Pilipinas naman ang sinisisi. Mga tumatakas na snatcher na sakay ng motorsiklo sa Taguig, nabundol sa puno kaya't nabawi ang ninakaw nila. Bangkay ng lalaking pinaglamayan at inilibing ng isang pamilya, ibang tao pala. Ang inakalang patay biglang umuwi at buhay na buhay. Sa Frontline News Abroad, eroplano sa France bumagsak sa dagat. At dalagitang panayang cellphone para may maipost na reels, nahulog sa gusali. Kumpirmado nakaalis na ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon po yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC. Nakarami na ng napuntahang bansa si Go lalo't noong nakaraang buwan pa pala siya umalis ng bansa. Nasa Indonesia na rin daw ito matapos magpuntang Malaysia at Singapore. Nasa Frontline balitang yan, Camille Samonte. Nakaalis na raw si Alice Go ayon kay Senator Risa Hontiveros hating gabi ng July 18 nang makarating sa Kuala Lumpur, Malaysia ang sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac. 5 araw lang yan matapos ilabas ng Senado ang arrest order laban kay Go. Pagkatapos mag-Malaysia, sunod na nagdungong Singapore si Go noong July 21 at nakipagkita pa raw sa kanyang mga magulang at kapatid. Hanggang kahapon daw ay nasa Singapore ito pero sumakay rin ng ferry papuntang Indonesia. Mismong Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang nagkumpirma niyan base sa Malaysian at Indonesian counterparts. Pangamba ni Hontiveros, baka may tumulong sa dating alkalde na ang gamit pa ay Philippine passport. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Go kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Kung wala pala sa bansa si Go, bakit noong August 14 ay sinabi ng kanyang kampo na personal na humarap si Go para magpanotaryo ng kanyang sinumpaang salaysay sa San Jose del Monte, Bulacan. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, posibleng nakauwi na ng Pilipinas si Go. Talaga hong may pinagluloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na meron pong arrest warrant, ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Nanindigan naman ng legal counsel ng dating alkalde na hindi umalis ng bansa ang sinibak na mayor. Parang mahirap naman paniwalaan yan kasi kaapir lang niya doon sa lawyer na nagnotaryo sa kanya dito sa Pilipinas. And then, kung nakalabas siya, bakit wala tayong report sa immigration? Noong June 25 pa, nasa Immigration Lookout Bulletin Order si Alice Go. Wala naman daw natanggap na report ang Department of Justice tungkol sa travel activities ni Go. Ayon sa DOJ, iimbestigahan nila kung totoo nga bang nakalabas ng bansa ang dating alkalde. Tingin ng ibang senador baka sa chartered plane sumakay si Go, kaya nakalusot siya sa immigration. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Sa ibang balita, binalat na makapal na volcanic smog ang ilang lugar malapit sa nag-alborotong Bulkang Taal. Umabot din sa Metro Manila ang usok pero may paliwanag dyan ang PHIVOX. Nasa frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Makapal na usok ang bumalot sa malaking bahagi ng Lemery, Batangas kaninang umaga. Balot din ng usok ang bahagi ng bayan ng Balete. Kahit sa overlooking area sa Tagaytay, hindi na masyadong makita yung paligid ng Taal Lake. Dulot ito ng tinatawag na VOG o volcanic smog na naghalo-halong asupre mula sa Bulkang Taal, water vapor at carbon dioxide. Ayon sa PHIVOX, dahil sa matinding init ng weekend kaya nagresulta sa VOG. Normally, kapag malakas yung hangin, may tataboy naman agad yan, mawawala agad siya. Pero yun nga, for the past few days, halos walang ihip ng hangin na nangyayari. Dahil dito, balik sa pagsusuot ng face mask ang mga residente turista na bumisita sa paligid ng bulkan. Ramdam ko yung parang sumasabit sa dito medyo magaspang, medyo iba sa hininga. Isa sa madalas pinupuntahan para magpakuha ng litrato habang nasa likod yung Bulkang Taal itong Talisay Bay Walk. Pero dahil sa volcanic smog o VOG, halos balot pa rin ng usok itong Bulkang Taal at hindi maaninag yung kahit anong bahagi ng naturang bulkan. Sa Barangay Bala sa Talisay, Batangas, namimigay na ng libreng face mask. Bandang hapon, bumuhos ang ulan sa paligid ng bulkan. Sabi ng PHIVOX, malaking tulong ito para mabilis mawala ang VOG. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ng Taal Volcano. Umabot na rin ang makapal na usok sa Karatig Probinsya sa Cavite. Nakita rin yan maging sa Metro Manila. Pero nilino ng PHIVOX na hindi VOG ang naranasan sa Metro Manila, kundi smog o usok mula sa polusyon na nahahaluan ng moisture. Hindi yan VOG. Mabagal yung hangin. Yung local pollutants po natin ay hindi makakaangat. Hindi sila nadi-disperse vertically, causing them to remain at lower levels. And sila yung nag-create ng haze that we are seeing. Naglabas na ng memo ang DepEd na pinapayagan ng mga eskwelahan sa Calabarzon at Metro Manila na magsuspindi ng face-to-face classes kahit wala pang anunsyo sa LGU dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Makakatulong sana ang ulan para humupa ang VOG. Ayon naman sa Pag-asa, wala na sa loob ng bansa ang Bagyong Dindo pero may impluensya pa rin ito sa panahon. Huling namataan ng Bagyong Dindo sa layong 765 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Kahit wala na sa Philippine Area of Responsibility, palalakasin pa rin ito ang hanging habagat na magdadala ng maulap na papawirin at karat-karat na pag-ulan sa extreme northern Luzon. May minomonitor ding low pressure area sa labas ng bansa. Kumikilos ito pakanluran. Posible itong pumasok ng bansa bukas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Na-UP at nabutas ang dalawang barko ng Pilipinas matapos itong makabanggaan ang mga barko ng China malapit sa Escoda Shoal. Giit ng Beijing, sinadya ng Pilipinas na mambangga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa video na inilabas ng China Coast Guard, makikita ang pagdaan ng barko ng Philippine Coast Guard habang katabi ang barko ng China bandang 3:00 ng madaling araw kanina. 1 minuto matapos niyan, halos naggitgita na ang dalawang barko. Nangyari raw yan malapit sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon sa CCG, hindi raw pinansin ng barko ng Pilipinas ang paulit-ulit na babala ng China. Sadya raw binangga ng barko ng Pilipinas ang Chinese vessel. Tinawag din itong unprofessional at mapanganib ng CCG. Pinabulaanan naman ng National Security Council at National Task Force for the West Philippine Sea ang pahayag ng CCG. Ayon sa NTFWPS, nakaranas ng agresibong maneuvers ang PCG vessels na BRP Bagakay at BRP Enhanyo mula sa Chinese vessels habang papunta sa Patag at Lawak Islands. Ang ginawa raw ng China ang siyang nagresulta sa banggaan ng mga barko. Nagdulot daw ito ng pinsala sa dalawang barko ng PCG. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It was the other way around. 21551 in truth ran our vessel BRP Pagagay 2 times. Patunay raw rito ang mga larawan ng PCG sa mga pinsala ng mga barko. Makikita rito ang UP at butas sa gilid ng BRP Bagakay dahil sa banggaan. Tumagos pa ito hanggang sa loob ng barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, kauna-unahang insidente ito ng pag-atake ng China na naitala malapit sa Escoda o Sabina Shoal.
Ito rin daw ang pinakamatinding pinsala na nakita nila sa barko ng Pilipinas na dulot ng pagbangga o pag-atake ng Chinese vessel. Wala naman daw nasaktan sa tauhan ng PCG. Tingin ni Tariela, may kinalaman ng agresibong aksyon ng China sa pamamalagi ng BRP Teresa Magbanwa sa paligid ng Escoda Shoal. Ayon naman sa defense and security expert na si Ray Powell, nagde-deploy ang China ng mga barko bandang timog ng Escoda Shoal ilang oras bago ang banggaan kanina. Malinaw raw na hakbang ito ng China para harangin ang anumang kilos ng PCG sa timog na bahagi ng Palawan. Kinundena naman ng Armed Forces of the Philippines ang agresibong aksyon ng CCG na naglagay raw sa alanganin sa mga tauhan ng PCG at labag din sa international maritime laws. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Itong Lunes lamang, kambal na kiskisan at banggaan sa West Philippine Sea. Bakit kambal? Lalo sa isang umaga lamang sa pagitan po ng 20 minuto, ang magkakambal na barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape Engaño at BRP Bagakay ay nabangga ng China Coast Guard sa may Escoda or Sabina Shoal. Ang dalawang Coast Guard ship ng Pilipinas ay parehong 44-meter Parola-class vessels na gawa sa Japan at sabay kinomisyon ng Philippine Coast Guard noon lamang August of 2018. Malit lamang po ang mga ito, armado lamang ng 50 caliber. Ito ang natabong sira ng isa sa mga barko natin sa kanyang kanang bahagi, samantalang ang BRP Bagakay ay binagaraw sa bantang likurang bahagi naman. Ito naman ang isa sa kanilang mga nabangga o nakabangga, ang Chinese Coast Guard number 21551, mas malaki bahagya sa barko ng Pilipinas. Ngayon, sino may sala? Nagsisisihan ng dalawang panig, pero isang bagay ang talagang malinaw. Mas mabilis ang China magreklamo. Umagang-umaga pa lamang sinisinan ng Chinese State TV ang Pilipinas. Ayon daw sa kanilang Coast Guard, sadyang binanggaan ng BRP Engaño ang China Coast Guard number 21551. Isa pa, sinisi ng China ang Pilipinas dahil wala raw itong permiso mula sa kanila na magpakalat-kalat lamang doon sa lugar. Dahil ang lugar daw na ito ay pag-aari ng China. Bakit ang Pilipinas ang nasisisi? Yun po ang isa sa mga misteryo sa mundong ito. Kung titingnan mo kasi sa mapa, halos nasa bakuran lamang po natin ito. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari po ito 23 nautical miles southeast po ng Sabina Shoal. Ito po yung Sabina. Banda rito po, bali, iyan. Pero ito pong Sabina o Escoda Shoal ay inaangkin at natawag na China na Shanbinjiao. So ito nga po yung banggaan at higit sa lahat, ang pinangyarihan ng banggaan ay kulang-kulang 46 to 50 nautical miles lamang mula po sa probinsya ng Palawan. So sa madaling salita, pasok na pasok po ito sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito pong EEZ ay ang lugar kung saan ang Pilipinas lamang ang merong sovereign rights na maglagi at gamitin ng mga natural resources doon po sa lugar. Ito pong kulay blue na nag-extend dyan. Ngayon, yan po kinikilala ng UN Convention on the Law of the Sea at ang Arbitral Tribunal ruling noong 2016. Pero ayon kasi sa China, sila ang may indisputable sovereignty sa tinatawag nilang 9-dash line. So sa madaling salita, wala nang kailangan pang pag-usapan dahil kanila daw talaga ang lugar. Mahalaga rin tandaan ang Sabina Shoal, liban sa pagiging bahagi ng EEZ ng Pilipinas, ay ang staging area po. Para sa mga resupply missions ito, papunta po doon sa sinadsad na barkong BRP Sierra Madre na nasa kanluran lamang ng Sabina Shoal. So kung sakaling makontrol ng China ang Sabina Shoal, mas lalo mahihirapan ang Pilipinas na mag-resupply sa mga tropa nito sa BRP Sierra Madre. At marahil po, yun na nga ang isa sa mga dahilan ng panibagong kiskisa na ito. Sa Taguig, nabundol sa puno ang mga tumatakas na snatcher. Dahil dyan, nabawi ang mga ninakaw nila. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa BGC Taguig, makikita ang biglang pagbangga ng motorsiklong ito sa isang puno. Tumilapan ng riding in tandem pero agad silang sumakay sa motor saka umalis. Maya-maya dumating ang isang babae kasama ang ilang usisero. Pinulot nila mga gamit ang nahulog na riding in tandem. Ang dalawang sakay ng motor, tinangka palang hablutin ang cellphone ng isang babaeng Chinese. Ayon sa pulisya, nanlaban ng babae kaya kinaladkad ito ng mga kawatan. Agad dinala sa ospital ang biktimang sugatan. Sa pamamagitan ng cellphone na naiwan ng rider, nalaman ng mga pulis na rider ito ng motor taxi.
Natuntun siya at nahuli sa Caloocan kung saan siya nagpaayos ng motor. Depensa niya, niyaya lang siya. Nagkaroon lang po ako ng problema sa sa nanay ko po kasi may sakit. Nangingi po ako ng pasensya ron sa biktima po. Sapat naman po yung kinikita ko kasi may malaki po kasi yung babayaran sa ospital. Ayon sa Fort Bonifacio Police, kabilang ang lalaki sa lotor sa grupo ng mga snatcher sa Tondo na nambibiktima sa BGC. Sa kuha naman ng CCTV na ito sa Malate, Maynila noong August 14, makikita ang paglabas ng isang babae mula sa hotel. Pinuntahan nito ang isa sa nakaparadang SUV. Pinaandar niya ito saka umalis. Pero hindi pala siya ang may-ari ng SUV. Tinangay niya ang sasakyan sa lalaking kadate niya. Nakuna naman sa iba pang CCTV sa Maynila ang pagdaan ng SUV na minamaneo ng suspect. Base sa investigasyon, nakuha ng suspect ang susi ng SUV habang natutulog ang may-ari nito. Kalaunan, nahuli sa follow-up operation ng suspect noong nakaraang Biyernes at naharap sa reklamong karnaping. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tatlong magkakahiwalay na insidente naman ang pamamaril lang naitala sa iba't ibang lugar. Kabilang po dyan ang pagbaril sa isang konsehal na nagbintis naman. At meron ding magkalibin na pareho namang binaril sa ulo. Yan iba pa sa Frontline report ni Jan Rawa. Duguan ang mag-live-in partner na ito nang madiskubre ng mga otoridad sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Dulo sa Cebu City kahapon. Parehong may tama ng mga bala sa ulo ang mga biktima. Pinagbabaril sila noong kasagsagan ng ulan. Isinugod sa ospital ang dalawa pero namatay ang lalaki habang kritikal ang kinakasama niya. Kabilang sa tinitingnang motibo ay ang tungkol sa iligal na droga at sugal. Tinutugis na ang mga suspect. Nanlomo ang babaeng barangay Kagawad nang makita ang kanyang mister na duguan at wala ng buhay sa loob ng kanilang van. Walang habas na binaril ang lalaki sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal kahapon ng madaling araw. Kwento ng misis ng biktima, lumabas ang kanyang mister kasama ang kanilang batang apo para bumili ng pagkain. After mga 30 minutes, bumalik po yung apo ko. Sabi niya, Mami. Sabi niya, binaril ang daddy ko. Palaisipan ang motibo sa krimen pero sa tulong ng mga nakakita sa nangyari, naaresto ang suspect. Itinanggi naman ng suspect ang krimen. Wala po ako dun sa area na yun. Nung nasa bahay po ako, nag-iinuman po kami ng mga kaibigan ko. Yung dinampot po nila ako, tulog po ako. Wala po akong baril. Sa San Miguel, Bulacan, binaril ng riding in tandem ang isang konsehal kaninang umaga. Sa pool sa CCTV, ang rider na nakipagkamay pa sa konsehal sa Richard Richie de la Cruz. Ang angkas naman niya ang nagpaputok sa biktima. Sabay takas ang dalawa matapos ang pamamaril. Pero ang gunman nagmintis at hindi tinamaan ng konsehal. Inaalam na kung sino ang nasa likod niyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Ipinasight in contempt ng Senado ang isang GMA independent contractor dahil sa pagsisinungaling daw sa pagdinig kaugnay ng sexual harassment sa aktor na si Sandro Mulak. Ang aktor, tinuruan daw magdroga ng mga umano'y nang abuso sa kanya. Narito ang aking report. Si Richard po yung nagtanggal, Polo po yung tinanggal. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata. Tapos lahat ng kababuyan ginawa niyo sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case has just been filed po. Napamura na ang ilang senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa reklamong sexual abuse ng aktor na si Sandro Mulak laban sa dalawang GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Nanumpa ng katapatan ng pahayag si Sandro Mulak pero virtual na lamang ang kanyang testimonya. Sa isinagawang pagdinig kanina, ilang beses sinabi ni Sandro Mulak na hindi siya komportabling idetalye ang nangyaring pang-aabuso sa kanya. Kaya nagdesisyon ang mga senador na magkaroon ng executive session o closed-door meeting. Pero pakiusap ni Sandro, sa mga senador lang daw siya magkikwento at ayaw niyang makita o makaharap sila Jojo Nones at Richard Cruz. Pagbalik sa public hearing, pinasagot ni Senator Jinggoy Estrada si Sandro nang tungkol sa umunoy pagpapagamit ng illegal na droga sa kanya nang dumating siya sa hotel room nila Nones at Cruz. Tungkol sa drugs lang, Sandro. I'm interested eh. What was the next step? Or what did he tell you to do?
tinuruan po niya ako paano po gamitin. Sabi po niya sa akin, ilabas ko daw po lahat ng hangin ko on the other side. Labas ko po lahat, tapos doon po sa substance, sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Ganun ba? Suminghot ba tawag doon? Hindi Yes, mahitit po, yun eh. Ilan Yes, beses ka sinabihan ng suminghot? Mga 3 times po, Your Honor. Hindi po totoo. Sorry, Your Honor. Kabata-bata to, tinuturuan yung humitit ng ano. Sabi pa ni Sandro sa pagdinig, hindi lang daw siya dinroga. Nilasing din daw siya sa pamamagitan ng wine hanggang sa hinila na raw siya sa kama. Pero giit nila Nones, walang nangyaring iba, kundi kwentuhan lang. Sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed? Yes po, Your Honor. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Ano nga ginawa nyo? Noon nandun siya? Wala po, Your Honor. Really? Nagkwentuhan, we Really? played music, we socialized. Pero lalong nag-init ang ulo ni Senador Estrada nang magpaikot-ikot ng sagot si Nones kaugnay sa umunoy pag-offer niya sa ama ni Sandro na si Nino Mulak ng kontribusyon para sa kahit anong charitable institution na gusto niya. Nangyari daw ito nung pinagharap si Nino at Jojo ni GMA7 Vice President Attorney Annette Gozon. Kaya sa inis ni Estrada, pinakontempt na si Nones. I was asking you, did you offer any financial contribution to any charitable institution? No offer po of settlement, Your Honor. I did not ask if it's a settlement or not. The only question I'm asking you is that if you offered financial contribution. I did not say it's a settlement. You're putting words into my mouth. Mr. Chair, I move that he be cited in contempt. Agad namang sinamahan ng Senate Sergeant at Arms si Nones para manatili muna sa Senate Detention Facility. Si Sandro naman, sinabi sa komite kung gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan, kaya din daw natagalan bago siya nakaharap sa hearing. Hirap na hirap po ako makatulog. Hindi po ako makakain. Araw-araw po akong ina-anxiety. Tsaka hanggang ngayon po, diring-diri pa rin po ako sa sarili ko. Napakahirap pong tanggapin na pinaboy ka. Hinaras ka lahat po ng bagay na yun. Para ka pong pinapak-apakan. Sobrang nakakababa po. Nakakatakot po talagang magsumbong. Bago ang pagdinig sa Senado, nagtungo sa Department of Justice si Sandro at kanyang amang si Nino Mulak para maghain ng reklamong rape through sexual assault laban kay Nones at Cruz. Bukod kay Sandro, humarap din sa pagdinig ng Senado ang seger na si Gerald Santos. Emosyonal niyang ibinahagi ang anyay panggagahasa sa kanya ng isang musical director noong 2005. 15 anyos pa lang siya noon at contestant sa isang singing competition sa GMA7. Wala raw nangyari nang ireklamo niya ito sa GMA Artist Center. Pero ang pamunuan ng GMA7 umaksyon naman daw at tinanggal ang nasabing musical director. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Parang dismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nililabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. Sa huli, humingi ng tulong si Santos sa mga senador para makamit niya ang hustisya sa nangyari sa kanya, lalo't nakaapekto rin ito sa kanyang career. Desididong magsampa ng kaso si Santos. Sa ibang balita, naitala sa Pilipinas ang unang kaso ng Mpox matapos itong deklarang public health emergency. Kung paano mahahawa o nahahawa niyan at kung anong mga dapat gawin kapag tinamaan ng Mpox, alamin sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Ilang araw matapos ideklara ng World Health Organization bilang public health emergency of international concern, kinumpirma ng Department of Health na may naitalang kaso ng Mpox sa Pilipinas kahapon. Ang pasyente ay isang 33 anyos na lalaki. Wala siyang biyahe abroad, pero may intimate contact 3 linggo bago makitaan ng mga sintomas. Nasa pampublikong ospital sa Metro Manila ang pasyente na ika-10 kaso ng Pilipinas mula noong 2023. Hindi sinabi ang kanyang trabaho, pero may kaugnayan daw ito sa mga biyaherong foreigner. Noon pang nakaraang linggo itinuring na suspected case ang lalaki matapos lagnatin at magkaroon ng mga butlig sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Sa ngayon, nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Pinaigting na rin ang testing sa Mpox. Naka-alerto naman ang surveillance system ng DOH, pero hindi pa raw kailangan limitahan ang pagpasok ng mga dayuhan. Hindi na natin kailangan ng border control kasi nga, nandito na eh. Hindi naman siya nag-travel eh. So useless na magkaroon ng control sa border kasi meron na tayong sariling Mpox. Ang Mpox, na dati tinatawag na monkeypox, ay isang infectious viral disease o nakakahawang sakit. Di tulad ng COVID-19 na nakukuha mula sa hangin, na ipapasa ang Mpox sa pamamagitan ng close contact sa taong may virus. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, rashes, pananakit ng katawan, panghihina at pamamaga ng mga kulani. Ayon sa DOH, mas mabagal ang hawahan sa Mpox. At hindi katulad sa COVID-19, hindi kailangan ng quarantine facilities dahil maaaring magpagaling ang taong may Mpox sa bahay. May inirekomendang bakuna para sa Mpox, pero prioridad na mabigyan ng WHO ang Africa, kung saan 17,000 ang mga kaso. Payo ng DOH sa publiko, ugaling magugas ng kamay para makaiwas sa virus na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, sa pool sa CCTV, pulis binaril ng isang lalaki sa Cotabato City. Ang suspect binalikan ng pulis sa kaginantihan. Lalaki sa Pangasinan na napagkamalang patay at inilibing pa, buhay pa pala at umuwi pa sa kanilang bahay. At SB19 member na si Stel napalaban sa Pagate sa bago niyang music video. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang pananambang sa isang pulis habang nasa kalsada sa Cotabato City. Ang binaril, rumesbak at namaril din. Natong report. Nakahinto ang mga sasakyan kabilang ang isang rider na nakaitim sa kalsadang yan sa Cotabato City. Makikita sa sidewalk ang isang lalaking tila nagmamatsyag. Maya-maya umandar ang mga sasakyan, bigla namang lumapit ang lalaki at pinaputukan ng baril ang nakaitim na rider. Nagdire-diretso ang binaril habang tumakbo naman palayo ang gunman. Makikitang naglakad ang gunman at sumakay sa nakaparadang motorsiklo. Pero bumalik ang binaril na rider at rumesbak. Siya naman ang gumanti ng putok. Natumba ang lalaking naunang namaril. Bumangon siya sabay takbo palayo. Napag-alam ang isang pulis mula sa Traffic Enforcement Unit ang rider na unang binaril. Nag-alok ng pabuya si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa makapagtuturo sa tumakas na sospek na pinaniniwala ang napuruhan. Tumanggi namang magkomento ang Cotabato City Police dahil kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinaglamayan at inilibing ang bangkay ng isang lalaki sa Burgos, Pangasinan. Pero ang inakalang patay, biglang umuwi at buhay na buhay. Kung paano yan nangyari, alamin sa Frontline report ni Brian Basa. Kalahating katawan ng bangkay ang natagpuan sa baybayin ng Burgos, Pangasinan noong August 4. May suot pa itong maong na pantalon at nakasinturon. Blanco pa ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng bangkay at kung nasaan ang nawawalang kalahati nito. Pero noong August 6, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang pamilya sa bayan ng Sual na nawawala ang kanilang kaanak. Dahil sa suot na pantalon at sinturon, kinumpirma nilang yun nga ang bangkay ng kanilang kaanak na si Eduardo Gilles Sr., 63 years old. Pinayagan ng pulis na iuwi ng pamilya ang bangkay. Just for the humanitarian consideration, binigay namin yung bangkay pero sabi ko po sa family na kailangan pa rin po natin i-undergo siya ng DNA analysis. Noong August 7, inilibing ang bangkay habang hinihintay ang resulta ng DNA analysis. Pero laking gulat ng pamilya Gilles nang biglang ang inaakala nilang kaanak na inilibing na, biglang umuwi sa kanilang bahay at buhay na buhay. Nanggaling daw pala si Eduardo sa Alaminos para magmisyon sa isang kapilya. Sa ngayon, may isang pamilya sa Zambales na umaangkin sa bangkay. Plano ulit hukayin ang bangkay para bigyang daan ang DNA testing. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Pinatatanggalan ng Philippine National Police ang mga visible na tattoo sa mga polis. Binigyan ng hanggang Oktubre ang mga polis para burahin ang mga tattoo na kitang-kita sa kanilang katawan kahit naka-uniforme. Kabilang sa mga tattoo na pinapabura ay ang mga may temang extremist, nakakabastos, nakaka-discriminate at may mga disenyong racist at sexist. Obligadong gumawa ng affidavit ang mga pulis na may mga hindi nakikitang tattoo ang mangakong hindi na magdaragdag pa ng tattoo sa katawan. Bukod sa mga pulis na active duty, bawal din ang visible tattoo sa mga aplikanteng nagbabalak pumasok sa serbisyo. Paglilino naman ng PNP, hindi kasama sa patakaran ang mga tattoo na nakalagay sa kilay at sa labi. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagkakadawit ng kanyang asawa at kapatid sa Shabu shipment noong 2018. Tinawag ng bise na political harassment ang testimonya ng dating opisyal ng Customs na si Jimmy Guban. Idinawit ni Guban sina Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio sa smuggling ng 11 billion pesos na halaga ng shabu. Itinanggihan ni Man Scarpio. Kinwestiyon naman ng bise ang timing ng paglabas ng mga paratang. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Itinanggi naman ng House Quad Committee ang paratang ni VP Sara. Ang naturang komite ang naunguna sa pagdinig ng Kamara tungkol sa koneksyon ng pogo, illegal na droga at extrajudicial killings sa bansa. Sa akin, walang political harassment dyan. Walang political attack dyan. Siya ang Vice President. Ako, Congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya. Yung asawa niya has a lot to explain. The fact na dinawit ang pangalan niya. Showbiz Tonight na tayo. Hindi na lang sa vocals palaban si SB19 member Stel. May ibubuga na rin siya sa pag-arte sa bagong music video niya na Di Ko Masabi. Feel na feel ang emosyon ni Stel tungkol sa kanyang unspoken love sa isang kaibigan. Instant hit ang MV mula nang ilabas ito noong Sabado. Speaking of MV, umaasa ngayon ang 18s na magkaka-music video din ang collab song ng SB19 at ni Glock 9 na Kalakal. Nabanggit kasi ni Stel ang tungkol dyan sa isang concert kagabi. Ang tanong, gusto niyo ba ng music video? Parang napasubo tayo. Samantala, inanunsyo ng isa pang P-pop at global group na Horizon na magkakaroon sila ng second solo concert sa bansa. This November 3 na yan sa Mall of Asia Arena. Eto pa, itinanggi ng Ben & Ben na sila ang dahilan kung bakit hindi nakapag-perform ang artist na si Diwata sa isang event sa FEU noong Sabado. Sa kanilang post, nabanggit nga raw sa banda na may mga delays sa event, pero priority raw nila na masunod ang plinanong schedule habang tinitiyak na makakapag-perform pa rin ang lahat. Kahit nga raw sila mismo nalungkot nang malamang hindi na makakapag-perform si Diwata sa kabila ng kanilang pakiusap sa organizers. Sa huli, sinabi ng Ben & Ben na hindi nila hahayaan ang ganitong issue. Dapat daw ay mapanagot ang may kasalanan. Sa post naman ni Diwata, idiniin niyang ang organizer ang may responsibilidad sa nangyari. No comment pa naman ang organizer sa FEU Diliman. May mainit pa akong chika mamaya kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod sa Pulsa Video ang pagbagsak sa dagat ng isang jet sa kalagitnaan ng air show sa France. Dalagit ang gumagawa ng kanyang pang-online reels na hulog mula sa 6th floor ng gusali sa India. At aso ni Heart Evangelista na nakakwintas, iniuugnay ng netizens kay Pia Wurtzbach. Heart, may sagot dyan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Frontline News Abroad, nauwi sa trahedya ang isang airshow sa Le Lavandou, France. Makikita ang paglipad ng jet sa ibabaw ng Mediterranean Sea noong Biyernes. Nag-exhibition pa sa ere ang jet. Pero sa huling pag-ikot, bumagsak ito sa dagat. Patay ang piloto. Inaalam ang dahilan ng plane crash. Ang airshow ay bahagi ng paggunita ng 80th anniversary ng D-Day landings ng Allied Forces sa isang probinsya sa France. Paalala po sa ating mga kapatid na mahilig mag-cellphone, isang dalagita sa Indiang nahulog mula sa 6 na palapag na apartment building dahil sa kaka-cellphone. Gumagawa raw ng reels para sa Instagram ang 16 anyos na biktimang si Monisha. Nasa balcony siya ng kanilang apartments noong Martes. Aksidenteng nabitawan ng biktima ang cellphone kaya sinubukan niya raw itong abutin, kaya pati siya ay nahulog. Maswerte naman nakaligtas ng dalagita, bagamat nagtamo siya ng leg fracture at head injury. Abangan ang nauuso na kwelang dance craze na Maybe This Time. At Korean superstars na sina Kim Son Ho at Bae Suzy, usap-usapang magsasama ulit sa isang K-drama. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ito ang mainit ngayon. Iniintriga ng ilang netizens ang bagong IG post ni Heart Evangelista ng aso niyang nakakwintas. Suot ng aso niya na si Panda ang milyones na kwintas mula sa isang luxury brand. Kapareho niyan ang sinuot ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa isang photoshoot last June. Kaya di tuloy naiwasan ng ilang netizens na maghinala kung patama ba ang latest IG post ni Heart kay Pia. Say naman ni Heart sa kanyang TikTok live, matagal na niyang pinasusuot sa alaga niyang aso ang ilan sa mga branded niyang gamit. Unang inintriga ng netizens sina Pia at Heart nang dumalo si Pia sa mga fashion event na pinupuntahan din ni Heart. I own the necklace. You know, I can do whatever I want and then pull it out. Basically, Panda owns the necklace. Sa K-drama naman, usap-usapang magtatambal ulit sa bagong serye sina Korean superstars Kim Son Ho at Bae Suzy. Para yan sa mystery thriller drama na Delusion. Sa report ng Korean media, nakatanggap na raw ng offer para rito si Son Ho. Tungkol ang delusion sa isang painter na napasailalim sa magic ng isang babae noong 1930s. Wala pa namang detalye kung kailan ito ipalalabas. Kung sakali, reunion project ito ni Son Ho at Suzy after nilang magsama sa 2020 hit series na Startup. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, hindi na lang pangbirit ang kantang Maybe This Time ni Sarah Geronimo. Sinasayaw na rin yan ng maraming netizens. Uy, may entry na rin dyan ang ilang sikat na personalidad. Gaya na Bini Sheena, SB19 Stel, pati ang Alas Pilipinas. Panoorin nga natin yan. Mapapasenti mode ka kapag mapakinggan mo ang Maybe This Time ni Sarah Geronimo. Pero ang kantang yan,
pwede rin palang idaan sa kwelang dance moves. Onting galaw lang nang may sabay kembot at padyak ng paa, makukuha mo na ang nauuso ngayong dance craze na maybe this time. O eto, ang sample na SB19 member Stel at online personality na si Hayat Gaming. May entry na rin dyan si Beanie member Sheena. Feel na feel rin niya ni Queen Yasmin na may pa-flower crown pa. Hindi rin nagpatalo dyan ang ating cool tita na si Small Laude. Aba, may pa-butterfly effects pa. Pati ang ating volleyball team na Alas Pilipinas nakihataw din. Si Cici Rondina napaspike pa. In fairness, palong-palo rin. O eto, legit na pangmalakasan ng moves. Ang entry ni Ariza ng G-Force. Tapos ang laban. Unang nag-viral ang dance moves na ito dahil sa lalaking yan na sinasayaw ang kanta sa classroom. Hanggang sa pumatok na rin ito sa marami na rin nating kapatid. Pati nga si Frontline Pilipinas Sports Anchor Tito Mikey napasayaw nito kasama ang partner niya na si CK De Leon. Dancerist yarn! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nasa cloud9 pa ako nung achievement nating A eh. Wala na. Lubog na agad. Meron na tayong, Parang... Pwede pala yun, no? Ganun-ganun. Ganun-ganun. Parang hindi kasi... Paano ulit, Johnny? Mabayunin lang pala. Kaya lunes na lunes eh. Alam mo, hindi ka namin pinag-iinitan kanina pero gumagawa ka ng paraan. So, sige. Kasi naman sayang yung A natin eh. Parang hindi ka sayaw-sayaw yung kante eh. Subukan nyo nga sige yung My Way ni Frank Sinatra. Ay, wag mo silang hinahamon. Kaya nila yan. Di ating kaya, sir. Just in case you're not familiar, it's the original song was not by Sarah Geronimo. It was by Michael Martin, what's his name? Murphy, sung in 1983. Hindi siya sumasayaw noon. At song yan sa mga prom. 90s kids, prom. Hindi na niya inabot. Baka Taylor Swift na siya. Ako rin, Taylor Swift na ako yan. Siguro yun sa mas malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasanggasog balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edling Gao. Magandang gabi.